Hello, hello, hello! Today, itetest natin yung bagong upgraded version daw ng Thunderbox Apex Pro. Itignan natin kung yung mga nakita nating issues before ay naayos na. Yun lang. Umaalog yung battery sa loob. So, ganun nga talaga. Kasi may nagtanong sa atin, umaalog daw ba yung battery nung Thunderbox, at ayun, umaalog nga. Yung dati umaalog din konti, pero eto mukhang mas maluwang yung space sa loob, so mas lumiit ka yung battery natin. Test muna natin, magana. How about dito? Gumagana. Unang issue natin before ay 50 Hz yung frequency nung AC output. And 225 volts, 59.9 Hz or 60 Hz. So 60 Hz na siya. Buksan na natin para tingnan natin kung anong nagbago sa loob. Buksan din natin yung isa para tingnan natin side by side kung ano pinagbago. So yung inverter natin ay same lang kasi may i-move lang naman dito sa SPWM controller para maging 60 Hz. Tapos yung pagkaka-install ng inverter, mas minove nila palikod para mas magkaroon ng space dito. Mas magiging maayos yung wiring kasi last time, ayan no, dikit na yung plastic frame. Ang hirap ikabit nung mga connectors ng AC output. Pero dito, ayan, maluwang na. Kasya na yung daliri ko. Ayan. Yung AC wires natin, mas kumapal din. Ito, ayun o. Yung battery ang gusto natin makita. So, tingnan natin yung battery. So, okay lang naman na umaalog-alog siya. I mean, hindi naman siya tatama sa board kasi wala siyang ibang tatamaan. Ito lang siguro yung pwede niyang tamaan kung umaalog siya. Dapat ay nilagyan nila ng EVA foam siguro dito para hindi gumagalaw. Pero yun talaga, kapag budget na power station, syempre expect mo na yan. Ilabas natin yung battery. Nilagyan naman nila ng silicone sa likod, kaso natanggal na. So 4S nga siya na life PO4, 12.8 volts, 60 amp hour. Check natin kung totoong 60 amp hour yan. Balatan natin para makita natin kung ano yung tsura. So kung 60 amp hour yan, 768 watt hours nga talaga. So yan yung laman niya. Yung BMS natin, ito 80 amps na BMS. Tingnan natin kung anong model nung cells. Dito pala makikita natin dito. Wala. Ang cells natin ay 34 yung diameter, 135. Mukhang 34, 135. So 34 mm yung diameter, tapos 135 mm yung haba. Tapos naka-set up siya na 4S 4P. So naka-parallel yung 4 na cells, tapos naka-series siya ng 4. So most likely ang isang cell ay 15 amp hour para maging 60 amp hour siya. So ito rin ang okay sa power station na mga ganito. Kasi if ever sira na yung battery, madali lang solusyonan. Kung gusto nyo ayusin yung pag-alog-alog ng battery nyo. So nasa packaging yung foam na to. Lagay nyo dyan. Ayan. Hindi naaalog-alog yung battery nyo. Charge ko pala muna habang sineset-up ko yung pang capacity test natin. Ayan, fully charged na. Magko-connect tayo directly sa battery na lang. Kakabitan natin ng XT60. Ito. Para natatanggal din natin yung battery mismo. Pasensya na sa kamay ko kung madumi. Hindi matanggal yan. Pang waterproofing dun sa ating ginagawang sink.
Ayan. I-discharge natin siya at 0.2C. So 60 amp hour yung battery natin. 0.2, 12 amps. Discharge natin ng 12 amps hanggang 10 volts. Ayan. So ayan, hintayin na lang natin. Ayan, tapos na yung capacity testing natin at ang nakuha natin ay 59.55 amp hour or 749 watt hours. Close na, so parang 0.5 amp hour lang yung kulang. I-charge ko lang ulit and then capacity test lang natin ulit siya para sure talaga hindi mangyari yung last time na mababa yung nakuha natin. Pero ngayon naman halos full capacity na yung nakuha natin eh. So okay na yun. Sa pag-charge din natin, i-check din natin kung ilang oras siya bago mapuno. From fully empty talaga. So ayan, katatapos lang natin i-charge yung fully empty na battery at inabot tayo ng 7 hours. Nag-start tayo mga 6 PM at ngayon ay 1 PM na. I-discharge ko lang ulit para sure na tama yung capacity natin. Ayan. At tapos na yung second na capacity testing natin at ang nakuha natin ay same pa rin, 59.5 amp hour. At yung voltage ng battery natin ay 11.12 volts na lang. Discharge natin yung hanggang 10 volts tapos magre-rest na siya na hanggang 11 volts. And so, charge ulit natin at nagtatagal nga yung charging time natin ng up to 7 hours. So, pabalik ulit tayo after 7 hours. Tapos ika-capacity test din pala natin dito sa AC output para makita natin yung usable watt hours. Pero kahit sure na tayo na 60 amp hour yung battery or 768 watt hours, iba rin kasi yung makukuha natin dito, mas mababa kasi sa power losses na ng inverter. Ayan, fully charged na. At yung ating 50 watts na LED light. Ayan, so tignan natin kung ilang watt hours makuha natin after niya malobat. Ayan, tapos na. So, tignan na natin. Last time, yung lumang Thunderbox natin, nakuha natin 550 to 570 watt hours. Tignan natin kung mas mataas ba to. Kasi mas mataas talaga yung capacity na ito kaysa dun sa luma. Ayan, mas mataas to. 650 watt hours. Nagtagal siya ng 771 minutes or around 12.8 hours. So, almost 13 hours na yun. So, mas okay na yung battery nito kaysa doon sa lumang version. Charge ko lang and then i-test natin sa mga appliances. Tignan natin kung anong pwede natin mapagana dito. Try natin yung ating laptop. 20 watts kapag walang ginagawa sa laptop. So, kung 650 watt hours yung battery natin, divide lang natin ng 20 watts. So, 32 hours. Pero kapag may load tayo, kasi yung laptop hindi naman fix lagi ang wattage na kinakain niya. Tataas yung wattage yan kapag mas heavy yung load ng laptop. Like eto, nasa 100 watts na. So kung 650, around 6 hours yan. 6 hours and 30 minutes. Pwede nang pang work from home. Pero kung nag-YouTube ka lang, ganyan, naglalaro lang siya sa 30. Ang average naman ng wattage ng laptop kapag ginagamit nasa 45 watts. So doon tayo magko-compute 650 watt hours divided by 45 watts. So nasa 14 hours ang itatagal niya. So okay na yung battery nito kung gagamitin yung pang backup lang sa work nyo, pang work from home. Pwede. Kapag clip fan na ang ilalagay nyo, nasa 8 watts. So kapag ito lang ang isasaksak nyo dito, aabutin yan ng halos 3 araw. So ganun katagal. Now sa electric fan naman, sa max speed, nasa 56 watts. 55. Dito 63. Pero ito ang susundin natin. Kasi yun sa 650 watt hours na na-compute natin, dito nang galing yun. So dito tayo susunod. Sabihin na natin 55 watts yan. So kapag i-divide natin 650 watt hours, kayang magtagal ng ating electric fan at full speed na 11 hours. Try naman natin sa rice cooker. 850 watts to. Ito ay 850 watts. 850 watts din to. Tingnan natin kung pwede.
735. So, kaya niya. Pero yung wattage dito, tingnan nyo, 938 watts na. Hindi pa siya nagsha-shutdown. So, sa mga lagi nagtatanong, pwede rice cooker? Pwede. Pero hindi ko sasuggest na ganito kalaki rice cooker ang gamitin nyo. Kasi, yun nga, so sobra tayo sa max wattage ng ating inverter. Hindi magtatagal yung inverter ng power station nyo. Ang masasuggest ko ay etong kit na ating rice cooker. So, 200 watts lang to. Ayan. Pwede. Sa watt meter natin, 216 watts. Dito sa power station, 273. Pwede na, 200 watts naman talaga siya. So, yung gantong rice cooker, ang safe talaga. Kung less than 700 watts yung rice cooker nyo, pwede yun. Ito kasi 850 watts na eh. Sagad na sa wattage ng ating power station. At kung ganyan kalaki yung rice cooker nyo, at marami kayong nilagay, malaki yung chance hindi niya maluto kasi malolobat agad. 650 watts lang to. Eh kung more than 1 hour kang magluto dito, hindi talaga maluluto. Pero dito, sure, kaya niya lutuin yung ilalagay yung rice. Ayan, if TV naman ang paggagamitan nyo, 53 watts. Ayan, 43-inch na TV. Hintayin lang natin mag-boot yung TV. Ayan, nag-load na. So, ganito lang talaga yung wattage niya, 55 watts habang nanonood. So, kapag ganyan ang wattage mo, magtatagal siya ng 11 hours. Pwede ba to sa computer? Yes, pwede yan. Sinaksak natin yung computer. Pati yung printer, connected siya sa power station kasi nakasaksak dito sa extension. Ayan, naka-on na yung computer natin. Yung CPU natin ay mid-level lang. Meron siyang GTX 1070 na GPU, tapos 10th gen na i7 na CPU. Ang kinukuha niya lang, hindi naman loaded kasi yung computer, nasa 150 watts. May nakakabit pa dyan na printer, andun, tsaka ibang mga peripherals. So, kayang-kaya niya kapag computer. Kung gaano katagal, compute natin. So, 650 watt hours, divide nyo lang sa 150 watts. 4 na oras. Yun lang, medyo mabilis. 4 na oras, pwedeng ma-empty na agad. Kung mas maliit yung monitor nyo, kasi yun nga, malaki to, 34 inches, ay mas magtatagal. So, ayun po yung mga pwede nyo isaksak dito. Tinest lang natin sa mga kadalasang tinatanong sa atin kung pwede. Pero basta less than 700 watts para safe. 850 watts yung max power nito, pero mas safe, hindi nyo isagad. So, kung basta less than 700 watts, most likely mag-work dito. Kahit marami po yung isasaksak nyo, basta yung total na wattage nila ay less than 700 watts or 850 watts kung gusto nyo isagad. Pero, I recommend wag nyo talagang isagad. Tapos, ang kadalasang tanong ay kung pwede ba gamiting UPS. Wala po siya talagang UPS na function, pero pwede mo siyang gamitin habang nagcha-charge. At kung gagamitin mo siyang UPS na nakasaksak lang, dapat yung wattage ng isasaksak mo ay less than 140 watts. Kasi yun na yung wattage nung charger natin. So, yun lang yung max power na pumapasok sa power station natin. Pag nagsaksak ka pa ng mas mataas sa 140 watts, like 200 watts, yung 140 watts manggagaling sa charger, tapos yung 60 watts manggagaling na sa battery. So, ang mangyayari nun, dahan-dahan nang lolobat yung battery mo kasi hindi niya naman i-charge ng sabay kapag more than sa wattage ng charger yung nakasaksak. So, yun lang yung issue kapag ginamit mo siyang UPS. Limited ka sa wattage nung charger. Tapos sa solar charging naman, nakalagay pa rin dun sa dito na 18 volts pa rin yung max na input at max of 200 watts na solar panel. I-check natin yun in the future kung bakit ba nililimit nila sa 18 volts pero mukhang kaya naman up to kahit 24 volts siguro. I-check na lang din natin. Itatanong din natin dun sa nagbebenta kung bakit ganun para ma-confirm natin. Gagawin na lang natin na separate na video kasi medyo humahaba na yung video natin. So overall, ang nagbago dito, yung battery mas maganda na. Yung inverter 60 Hz na. So yun naman yung importante. At yung isa pang issue before na natatanggal ito,
eto mga connectors na AC, ay isinolder na nila to. Dati kasi madali matanggal tong mga AC na to. Eto, ayan o. Natatanggal yan. Habang nasa shipment siya, nagkakaroon ng vibration, ayan, unti-unting matatanggal to. Tapos pagdating sa'yo, iisipin mo sira yung power station kasi walang output sa AC. Pero ang nangyari lang talaga, natanggal lang tong mga connectors dito. So yun ang inayos nila, isinolder na nila yan para hindi na matanggal. Overall, yun lang naman talaga yung issue natin before. At yun nga, inayos naman nila dito na sa bagong stocks nila. So ayun po, at around 16,700 ay mura na siya kung i-compare mo sa ibang power stations like Bluetti and EcoFlow na yung ganitong specs ay nasa 20 plus na. Ang wala lang dito ay yung fast charging sa EcoFlow and Bluetti. So kung hindi ka naman nagmamadali ng pag-charge at kung pang backup lang talaga siya, pwede siya. Mas mura siya sa ibang brand. At mukhang yun nga, naayos na yung issues before. So pwede na siyang i-consider ulit na affordable option ng power station kung hindi natin kayang bilhin yung EcoFlow or Bluetti. So ayun po, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye!